Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa hapong ito at tayo po ay nagpapasalamat na tayo pong lahat ay nandito sa ating bahay-sambahan upang purihin at pasalamatan ng Panginoon. Kanina sa ating mga praise and worship songs ay talagang naniniwala po ako na naramdaman po natin ang kanyang presensya. Hanggang doon po sa special number. Thank you po sa special number. Na-appreciate po natin ang napakagandang mensahe ng special number na yan, ng kanta na yan. At tunay po na tayo ay pinagpapala ng Panginoon sa hapong ito. Amen? Hallelujah. Ang ating pagpunta dito sa bahay-sambahan ay hindi lamang para umawit, hindi lamang para magpasalamat sa Diyos, kundi lahat ng yan ay bahagi ng ating paglilingkod. No, we are serving God. Lahat ng bahagi ng gawain ito ay bahagi ng ating pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos na buhay. And He is worthy to receive all our worship. God is worthy to receive all our praises and all our service. Sa hapong ito, ang pag-aaralan po natin ay chosen and called by God. Yan, ito po yung ating pong topic sa hapong ito. At ang ating ang text po natin ay galing po sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Sige po, pakita natin yung ating Bible verse. Ayan po, nandyan na rin dyan. Babasahin po natin and then pagkatapos ay sumandali po tayo mananalangin. Let us read Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Ang sabi, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will." Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa hapong ito na pinagkaloob sa amin. Purihin ka at dalangin po namin ang patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan. Mangusap ka sa pamagitan ng iyong mga salita. Buksan mo po, Diyos, ang puso at isipan ng bawat isa na nandito ngayon upang aming pong maunawaan ang iyong pong mga mensahe. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ayan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyo pong paglilingkod sa Panginoon? Ang araw-araw ninyo na pagsusurvive? At patuloy na lumalaban na tayo po ay lumalaban sa buhay. Pero siyempre, mayroong pananampalataya sa Panginoon. Sa hapong ito, pag-aaralan natin ang isang napakahalagang topic, napakahalagang tema na may kinalaman po sa ating salvation. Tayo po ay pinili, tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. At ano yung purpose? What is the purpose? Kung bakit tayo niligtas ng Panginoon? Meron bang layunin ng Diyos sa pagkakaligtas sa atin? Meron po. Tingnan po natin yung topic natin. Sabi ko sa inyo kanina, ang topic natin, chosen and called by God. Tingnan natin yung ating first point. Ayan. Chosen for salvation. Tayo po ay pinili ng Diyos sa ikaliligtas. Tayo ay pinili ng Diyos upang magtamo ng kaligtasan. In other words, mga mahal na kapatid, hindi aksidente na nandito ka. The mere fact that you are here is not an accident. Hindi po aksidente na nandito ka ngayon. Ito po ay pinlano, bahagi ng dakilang panukala, ng dakilang plano ng Diyos. You are here today as a result of God's perfect plan in your life. It is God who saved you. It is God who chose you to receive that salvation. Salvation is the greatest gift of God to every human person, to every human being. Sa bawat isa natin, sa bawat individual. Wala ka nang makikitang mas dadakila pa sa salvation. Ang kaligtasan na meron tayo ngayon, na inialis tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag, binigyan niya tayo ng buhay, galing tayo sa kamatayan, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, at meron siyang pangako sa atin, eternal, na meron siyang promise that is eternal life in heaven. Yun po yung
yun po yung kasama doon sa package ng salvation. Pag sinabi natin salvation, kasama na doon lahat. Forgiveness, eternal life, di ba? Pero hindi po natin yung natamo sa pamamagitan ng ating sariling gawa. We are saved not because we deserve to be saved. We are saved not because we are good. It is not because we are educated, not because we are talented or skillful. We are saved because of God's grace. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ganun po ang sinabi doon, for it is by grace that you have been saved, through faith. It is not from yourselves, it is the work of God, so that no one can boast. Salvation is a free gift of God. You're here today sapagkat sa panukala ng Diyos, nakita niya, bago pa lamang likhain ng Diyos ang mundo, itinalaga na niya ang salvation para sa iyo. Look at this verse, it says, for He chose us in Him. Kanino yon? Yung first here is for He chose us, God. Yung first referent or pronoun na He, that is God, the Heavenly Father. For God chose us in Him, para sa Kanya, even before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight. Hindi ba kayo namamangha doon, mga kapatid? Hindi ba kayo na-amaze? Na bago ka pa nilikha ng Diyos, bago pa nagkakilala ang nanay at tatay mo, at bago ka pa isinilang sa mundong ito, itinalaga na ng Diyos, inihanda na ng Diyos ang salvation para sa iyo. God has already prepared salvation for you, even before the creation of the world. Kaya hindi po aksidente na tayo ngayon ay nagkakasama-sama, nagpupuri sa Diyos, na mayroon po tayong tinatamong kaligtasan sa ating spiritual na buhay. Ibinagkaloob yun ng Diyos sa atin dahil sa Kanyang biyaya para sa ating lahat. Now, hindi po natin yun nakuha dahil, sabi nga natin kanina, hindi yun dahil mabait o matalino o kaya ay righteous tayo. Hindi po. We don't deserve actually. We don't deserve na iligtas tayo ng Diyos. Natagpuan natin ang kaligtasan na meron tayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. And what is biyaya? What is grace? Grace is unmerited favor from God. Ang grace ng Diyos ay yung favor niya na binigay niya sa atin kahit hindi po tayo karapat-dapat. Imagine, hindi tayo karapat-dapat. We are unworthy. We are unrighteous. We are unholy. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng kaligtasang ito. Mga mahal na kapatid, sabi doon, in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure in will. Para sa Diyos, ito yung pleasure ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos na tayo ay mapabilang sa Kanyang pamilya. Kaya yung mga katabi natin ngayon na nandito, whether you like it or not, they will go to heaven with you. Amen? Kaya masanay ka na sa pagmumukha niyan. Di ba? Kasi kasama mo rin yan sa langit eh. Kaya kung sigurado ang kaligtasan mo, meron kang assurance of salvation, meron ding assurance of salvation yung katabi mo, kahit ayaw mo sa kanya. Paminsan-minsan, di ba? Pero pagdating ng araw, ang destination nyo pa rin, ang final destination nyo pa rin sa langit, magkasama pa rin kayo. Kaya matuto na kayo na magtiis sa isa't isa. Di ba? Di ba? Yun. Because we are all saved, not because of our own merit, but because of God's grace in our lives. Secondly, God called us to serve. Praise God. God called us to serve. Tinawag tayo ng Panginoon para sa paglilingkod. Basahin natin sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Sabi ron, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation,
God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Purihin ang Panginoon. Alam niyo mga mahal na kapatid, pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon, meron palang purpose ang kanyang pagliligtas sa atin. There is a purpose why God saved us. Why God saved you. God didn't save you for nothing. But God saved you for something. At yun ay para sa paglilingkod. God saved you so that you may serve Him. Living life sa pamamagitan ng iyong buhay na handog sa Diyos. Yung binigay sa iyo ng Diyos na buhay, hiram ng Diyos, hiram natin sa Diyos, yung buhay na ito ay para gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Binigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, hindi para lamang sa sarili mo. God gave you the strength, God gave you good health, not only to use that for yourself, for your personal gain. God gave you strength, God gave you life, so that you can serve Him for His glory. Upang ikaw ay makapaglingkod sa Kanya para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Niligtas ka ng Panginoon, binago ng Diyos ang buhay mo, naranasan mo ang transformation sa buhay mo for God's glory. Alam niyo ang paglilingkod sa Panginoon is a great privilege. Kung ang if salvation is the greatest gift from God, serving God is the greatest privilege. Maging bahagi ng simbahan, maging bahagi ng iglesia, maging kabahagi ng ministeryo, ng trabaho ng Diyos ay dakilang pribilehiyo. Imagine sino ba tayo para pagtuunan ng pansin ng Diyos? Sino ba tayo para bigyan ng Diyos ng pagkakataon na maging kabahagi niya, maging partner niya sa kanyang gawain? We are unrighteous, hindi po tayo karapat-dapat para maglingkod sa Panginoon. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, nilapit niya tayo sa kanyang sarili, pinagkalooban niya tayo ng gawain, ng pribilehiyo na maglingkod sa Kanya. And some people, sometimes we treat serving God as a burden. For example, yung paglilingkod sa Panginoon, pupunta sa church. Yung pagpunta ng church, paglilingkod sa Panginoon yun eh. Pero there are some Christians, there are some people who treat serving God, going to the church, as a burden. Parang kabigatan. It's a responsibility. When we treat serving God as responsibility, sooner or later, you will feel burden. Magsasawa ka. Kasi yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon ay responsibility. Yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon ay parang obligasyon, duty. When you are doing something that is part of your duty, whether you like it or not, time will come that you will feel burdened. You will feel heavy performing your task or duty. Dahil duty lang yun sa'yo, responsibility lang sa'yo. But when you treat serving God as a privilege, honor from God, magkakaroon ka ng kagalakan na ginagawa mo ito. You will have a complete joy serving God. If you treat serving God as privilege. Serving God is an honor. Binigyan ka ng karangalan ng Panginoon. Pag pinagkalooban ka ng Diyos ng gawain, ng responsibilidad o pribilehiyo na maglingkod sa Kanya, it is an honor. Consider it as honor, not as a burden. Sa simbahan, maraming mga pwede tayong gawin. Pwede tayong makapaglingkod sa Panginoon. For example, sa music ministry. It is a privilege God-given those people who are playing the guitar, the bass, the drums, those who lead the worship song. These are privilege given by God to them. Hindi ito dahil magagaling lang sila o hindi dahil talented sila, pero pribilehiyo ng Panginoon. Kung ang binigay sa iyo ng Diyos ay kakayanang magturo para sa mga bata sa Sunday school, di magturo ka ng mabuti. Galingan mo. Maging bahagi ng Sunday school or kids ministry because serving God in kids ministry is also great privilege from God.
Kung kaya mong maglinis, no? Kung minsan nasasanay lang tayo na dahil may naglilinis sa ating simbahan, kaya minsan hindi na tayo nababarden na maglinis o magkusa maglinis ng ating sambahan. Pwede rin po kayo, pwede rin po tayong maglinis ng ating sambahan. Wag nating iasa lang sa mga tao na naglilinis araw-araw sa ating simbahan. Pwede rin po ang bawat isa. Young people, nanay, tatay, pwede po tayong maglinis. Yan po ay pribilehiyo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano ba kung ang ibinigay sa iyong gawain ng Panginoon ay maging bahagi ng evangelism? Then join every time na mayroong evangelism ang ating simbahan. Join every time na mayroon tayong visitation. No? Privilege na binigay sa atin ng Panginoon. Kagaya ng special number na ginagawa ng Women's Fellowship plus Joel. Women's Fellowship plus Joel. Di ba? Oh. Kasi siya lang yung nando sa women's eh. Oh, baka dumating yung panahon eh. Brother Joel naman, wag naman ha. Diba? Women's Fellowship plus Joel, special number. Minsan pag-isipan natin, maging part tayo ng Women's Fellowship. Hindi lang laging sila lang yung kumakanta. Magkaroon kayo ng burden. I want to join that fellowship. I want to join that special number. Not to show off, not to show your talent, but to serve God, most especially. Hindi ka magjo-join sa praise sa special number na para ipakitaan mo na maganda ang boses mo. Well, totoo naman na maganda ang boses ninyo. Pero gagawin mo 'yon, magjo-join ka doon kasi you want to serve the living God. Amen ka? Amen po ba? Lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung buhay na 'yan na binigay sa'yo ng Diyos, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin yung strength na yan, yung buhay na binigay sa'yo, pinahiram sa'yo ng Panginoon para lamang sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa halip, gamitin mo ang buhay mo. Gamitin mo ang lakas na mayroon ka, ang strength na mayroon ka to serve our living God. Mga young people, malalakas pa kayo. O, di ba? Dapat habang bata pa kayo, isipin niyo, ano ba ang pwede kong magawa sa Panginoon? Huwag lamang iisipin niyo lagi yung mag-spend kayo ng oras para sa inyong mga sarili. No, huwag lang yung puro TikTok kayo. No, huwag lang yung puro Facebook, huwag lang yung puro Instagram. Isipin niyo, paano ako maglilingkod sa How can I repay God? How can I serve God through this life that He gave me? Amen po ba? At sa paglilingkod sa Panginoon, wala ding limit, no? Wala ding exemption. Hindi sasabihin mo na, yung mga nanay dyan, na medyo may mga edad na, ayaw kong sabihin mga senior citizen, no? Yung iba kasi nagtatampo. Pag sinasabing, mga senior citizen, mga matatanda na, may nabanggit akong ganun sa simbahan, nag-react yung lola, Pastor, wag ka naman ganyan. Nung sinabi ko lang, mga senior citizen, may nag-react, Pastor, wala namang bulgaran. No? Kaya mula noon sinabi ko, yung mga may edad, pareho lang. Pareho lang. Oh, wala pong exempted sa paglilingkod sa Panginoon. Bata, young people, mga may edad, you can still serve God. Huwag mong excuse, sasabihin mo sa sarili mo na, oh, pastor, matanda na ako, hindi na ako makapaglingkod sa Panginoon. I cannot sing anymore. No? Hindi po excuse yung edad. Marami ako nakikita, medyo may edad na rin, pero nasa simbahan pa rin. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. God chose you, God called you to serve Him upang tayo ay maglingkod sa Kanya. At yung paglilingkod is a privilege, not a burden. Pangatlo po, God called us to love and unity. Tayo po ay tinawag ng Diyos para po tayo ay maghari sa atin ang pag-ibig at pagkakaisa. Basahin natin yung verse na to, sinabi, Therefore, sa Colossians chapter 3, verse 12 to 14, Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves, what? With compassion, with kindness, with humility, gentleness,
and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Hallelujah. Praise God. Tinawag tayo ng Panginoon, niligtas niya tayo, God saved us, God called us to serve Him, and para tayo po makita sa ating buhay yung pag-ibig ng Diyos. Na tayo ay magdala ng pag-ibig, maging example ng pag-ibig ng Diyos. Makita ng ibang tao ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Yung buhay natin na binago ng Panginoon. Do we carry the love of God? Do we demonstrate the love of God to other people? Nakikita ba ng Diyos ang pag-ibig niya sa ating mga buhay, sa ating salita, sa ating sinasabi, sa ating mga gawa, sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao? Do they see the love of God in our lives, mga mahal na kapatid? Do we exercise the love of God sa ating mga buhay? Love is the greatest virtue of all. Ang pag-ibig daw po ang pinakadakilang virtue, importanteng virtue. Lahat ng yan ay importante, no? Lahat nakita naman natin diyan yung meron diyang holiness, merong compassion, may kindness, may humility, pagpapakumbaba, gentleness, and then patience. Lahat ng yan ay mahalagang virtue. But above all of this virtue, love is the greatest. Ang pag-ibig ang pinakadakila. Because the Bible says that love is the fulfillment of the law. Even though you know the Bible, even though you can recite the Bible, but you don't have love, that is nothing. Even though you can sing a lot of worship song, even though you lift up your hands, you lift up your two hands while praising the Heavenly Father, without love, that is nothing. Even you can recite Bible verse, even if you can exhort, even if you can explain the Word of God, even if you can encourage through the message of the Bible, but if you do not have the love, it is nothing. Love is the fulfillment of our service to God. Love is the fulfillment of the law of God. Let the love of God be manifested in our lives. Habang tayo po ay nandito sa mundong ito, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, habang na ini-enjoy natin ang salvation na meron tayo sa Diyos, ipakita natin sa bawat isa ang pag-ibig na itinuro ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na naranasan natin sa Diyos. Hindi ba't tayo ngayon ay may salvation, tayo ay may kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos? Let this love be seen. Let this love be demonstrated. Makita, maging ebidensya sa ating buhay. Maging katibayan na tayo nga po ay tunay na mga anak ng Diyos. Sa hapong ito, I would like to invite everyone to please stand with me as I pray